sa Ama, sa kanyang kadakilaan. Nung makilala ko po siya tanggapin sa aking buhay, kung papaanong tumutugon at gumaganap na po ng iniaalay sa kanya ang lahat ng gawain. Nung dati po basta magturo, pero ngayon po, salamat sa Ama, itinuro niya ang tama, kung ano ang marapat at makapagbibigay buhay din po sa mga bata. Na ngayon nga po, hindi man po ako nagtuturo na sa kanyang kabutihan, ay sa ibang kaparaanan po ng pagtuturo, kamukha po ng ginagawa namin nila Kuya Berhel na recollection, mga retreat po, spiritual seminar. Katulong po ang mga kapatid ko po dito sa Kapatirang Divine Mercy at ating minamahal na Apo Kunching. Napakasarap po. Feeling ko po, kung sinasabi nga ni Tita Marie po kanina na ano ba itsura natin, may kulang. Pero salamat po sa Ama, sa bawat araw po na ako'y naririto at hindi man po naroon ay subalit nagsusumakit, nagsusumika pong makasunod sa kanyang kalooban. Nadadama ko po, unti-unti gumaganda. Amen po ba? Amen po. Dapat po tayo lahat mithiin po natin yung gano'n, no po. Dahil napakasarap po, wala po tayong matatagpo ang magandang salamin. Nandito po sa Dambanang Banal. Dahil po naririto ang ating minamahal na Apo Kunching na ginagamit ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen po. Kaya po, sabi nga, ang pagsusumakit, pagsusumikap, sapagkat nga po tayo bilang tao lamang, nagkakaroon pa din po tayo ng pagkakamali. Subalit, napakabuti po ng Ama kung papaanong binibigyan niya tayo ng kaparaanan, binibigyan tayo ng pagkakataon upang maituwid anuman po. Kaya nga po bilang tao din po, kapag nagsasalamin po tayo, minsan may napansin po tayo, pwede rin po nating alisin at ayusin. Amen po? Kaya po, ihahambing ko po iyon sa mga pagkakamaling nagagawa po natin, no? Di ba po, pag may nakikita tayo hindi maganda sa mukha natin, pag nagsasalamin tayo, parang ayaw na po nating tumingin. Pag may tigyawat po tayo, di po ba, pag may sugat, parang ayaw na po nating tumingin. Ihambing po natin yun sa mga pagkakamali o mga kasalanan po nagagawa natin, no po? Sana po, pag humarap tayo sa salamin, humarap tayo sa Panginoon, ay hingi po natin ang tawad. Katulad po, ako po ito personal ko po ito. Pag minsan po, di ba bilang tao, nagkakamali po tayo. Alam po natin sa sarili natin at bilang tumanggap na mali iyon. Alam niyo po, katotohanan, ilalahad ko po, kahit po sa mahal na Apo Kunching, hindi po ako makatingin ng diretso. Amen po, maliit lang po yun. Siyempre po, tayo pong natumanggap, alam na po natin yung kamali. Ano po, basta alam mo po na may namali ka ng ginawa nung araw na yon. Minsan po, pagdadating po ako dito sa dambana, halimbawa po, nagalit ako, ganun po, hindi ko po napigilan sarili ko. Kahit po sa mahal na Apo, pag nakatingin lang po ako, nagmemensahe na po siya, nahihiya po ako. Hindi po ako makatingin ng diretso, ano pa po kaya sa ating Panginoon? Amen po? Kaya po, dapat po ganun, pag tayo salamin po ng buhay natin, kung ano man po yung hindi maganda, ay iayos na po natin. Katulad din po sa mukha natin, kung mahaba na ang buhok, sabi nga po Tita Marie, magpagupit na, di po ba? Tayo nga po minsan nagpapapahid tayo sa mukha, amen po. Di ba po, lahat naman po tayo pinipilit po natin, iba nga po gumagamit pa ng pampaputi, ano po. Ganun po, kaya pagsusumakit, pagsusumika po sa bawat araw, at sa pakikinig ng mga banal na aral na iniluluwal po ng ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, andun po ang pagsusumakit, pagsusumikap na makasunod sa kanyang kalooban. Kaya salamat po sa Ama ng walang hanggan, sapagkat ang salamin po ng buhay kong espiritual, sa tuwina, sa bawat araw, ay paganda ng paganda. Amen po. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. May napulot po ba kayong aral sa binahagi niya? Amen po. Ang salamin po niya ay ang budhi niya ngayon. Sapagkat kung may ginawa siyang hindi marapat, nakukonsensya siya, iyon po yung tinatawag na budhi. Kinukonsensya ka ng budhi. Kaya sa pamagitan ng konsensya ng budhi, yung mga hindi marapat na iwawaglit na po niya, na tinutuwid niya at pilit niyang pinagsusumakitan na maituwid lahat, sapagkat nahihiya siya sa salamin ng buhay na pag humarap siya sa ating Panginoon o sino mang ginagamit ng ating Panginoon, nagkakaroon na po siya ng konsensya. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. At ngayon po, tatawagin ko po ang isang alagad upang magbigay ng awitin sa atin, si kapatid na Pilar. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos?
Purihin, purihin, purihin po natin ang Ama sapagkat muli niya tayong tinipon sa banal na dakong ito. Salamat, salamat po Ama sapagkat ginamit mo ang dakong ito upang maging salamin ng aming buhay. Ibig sabihin po, upang tayo ay mabago o baguhin. Hindi lamang po ang ating physical na katawan, kundi ang ating higit sa lahat ang ating kaluluwa. At yan po ay sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching, na tunay na nagsakripisyo, inialay ang kanyang sarili upang ipadama sa atin ang tunay at wagas na pagmamahal ng ating Panginoon na sa kanyang katauhan ipinapadaloy. Amen po ba? Kaya para po sa inyong lahat, isang pasasalamat. At isang pasasalamat na din po, Ama, salamat sa kahapon po kasi nagkaroon ng misyon sa Dakong Mapaniki. Kagalak-galak po sa aming puso, sa mga kapatid kong alagad, na talaga pong napakasarap. Patunay lang na ang ating Panginoon ay naglilikom, patuloy na nag-aakay. Salamat sa aming mga kapatid. Congratulations po. Napakasaya po, napakagalak po sa puso. Kaya't salamat. Salamat Ama sa iyong gabay at patnubay sa Dakong Mapaniki. Awitin ko po ang paboritong awit ng aming ating sa kapante. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko, kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Tunay nga po na mahal tayo ng Diyos sapagkat sa bawat araw iniahasik ang kanyang mga binhi na nawa po sa bawat isang pumaparito matanggap po ninyo, makamtan ninyo, mapagtiwalaan ninyo na ang dakong ito ay pinananahanan ng banal na Espiritu na sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, tuwirang nananahan at tuwirang ginagamit kanyang katauhan. Kaya nawa po sa mga kapatid kong pumaparito, kamtin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoong
Jesus, tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsan may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y yakapin mo. Bigyang lakas kung nanghihina ako. Salamat, Ama ko. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat. Salamat, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin na ibinahagi mo sa aming lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawagin ko ang isang ating kapatid na tunay nga na ang salamin ng kanyang buhay, iyon ang patuloy at patuloy niyang tinitignan o pattern ng kanyang buhay upang patuloy siyang lumaban anuman ang kanyang pinagdaraanan. Hindi siya sumusuko. Sabi nga, no retreat, no surrender. Tawagin po natin ang ating kapatid na si kapatid na Isadora de la Cruz. Palapakin po natin ang buhay na Diyos. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos! Purihi ka ba? Ano ba yun? Salamin, salamin. Ipakita mo sa amin. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Buhay po ba ang Diyos? Ako po ngayon talagang totoo po. Ang salamin ng buhay ko ay si Kristo. Walang iba. Kung lahat po tayo, isa puso natin, kung paano tayo nabuhay, hindi po tayo mahirapang mag-isip. Kung
bakit nangyayari sa atin ang ganitong karamdaman. Alam niyo po, napakaiwaga ng Diyos. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Dapat po tayo lahat hindi matatakot sa kamatayan. Kung ang salamin ni Isidora ay si Kristo din po ang aking doktor. Ang tawag ko po sa kanya, Dr. Jesus. Salamat po. Kasi po, hindi ako kayang pagalingin ng tao. Wala pa pong leukemia na nabuhay na hindi si Kristo ang manggagamot. Naa-amaze po ang doktor pag sinabi ko na 13 taon na ang leukemia ko. Paano nangyari yun? Bakit buhay ka pa? Mayroon po ba kayong kilala na may leukemia na 13 taon, magla-14 na taon na buhay pa rin? Mayroon po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Mula po sa araw na ito, mayroon na kayong kilala. Mayroon na kayong kilala. Yung dinadanas ko po, alam ko na kaya ko dinadanas. Pagdating sa Kanya, sa itaas, sa buhay na walang hanggan, hindi ko nadadanasin. Huwag po kayong matakot sa mga dinadanas yung pagsubok o pagdalisay, sapagkat wala na pong pinakamalalang sakit kundi leukemia. Cancer sa dugo. Sa ngayon po, pag tinignan niyo ako, pinataba po ako ng 2 linggo na kondisyon ng aking dugo. Hindi na yata dugo ni Isidora doon na nalite sa sarili ko eh. Kasi po mahirap po ipaliwanag sa inyo yung hindi ko dapat pakialamang ipaliwanag. Amen po ba? Ang ipaliwanag ko lang po sa inyo ang lahat ng nangyayari sa buhay ko at mangyayari pa kalooban po ng Diyos Ama. Palakpakan ng Divine Mercy. Kasi kung po ako bilang tao at bilang doktor sa mga ospital, hindi nila kailangan o hindi nila kayang ipaliwanag ang milagrong nangyayari sa buhay ko. Alam niyo po, madaling sabihin yung salamin, ipakita mo sa amin. Dapat sabihin niyo po sa Kanya, salamin, si Kristo ang ibigay mo sa amin upang makita namin ang dapat namin gawin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kapag kaya mo hawiin kung ang hangin. Kaya mas madali sa akin na tibagin ko ang bundok. Mas madali sa akin na hawiin ko ang dagat. Mas madali sa akin na ipaihip o pakalmahin ko ang hangin kaysa sa utak ng tao na hindi marunong sumunod sa akin. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ng kalagayan ko ngayon, nagwawala daw ang leukemia sa